Sobrang ganda ng beach, may pool pa nga, pero libre. O, samahan nyo kami pumunta sa Bondi Beach in Australia. Dahil nakapag-grocery na kami the day before kami pumunta dito. Ayan nga, at nakakapag-breakfast naman kami dito sa bahay. Usually, yun din yung preferred namin kapag nagtra-travel kami. Gusto namin breakfast muna and then tsaka kami lalabas ng bahay. Ewan ko ba, hindi buo yung araw namin kapag walang breakfast. Hi! So, this is my outfit for today. May slit siya. Tapos sa loob, it's shorts. Shorts. And then I have here Sophie. She's wearing a beautiful dress from Tilly Dolly. Yeah. Cute. Looks pretty on you. Yon. Naka-swimsuit na ako sa loob. Ayan siya. Nag-facial mask pala ako niyan before umalis kasi mainit niyan. Tapos parang feeling ko nadadry yung skin ko. Kaya na pala si Daddy B kasi garbage day niyan. So ayan, naglakad lang kami papunta dun sa train station. Napadaan pala kami dito sa park and that was a Sunday kaya ang daming tao nun. Nagandahan pala talaga kami dito sa area na to, sa Summerhill. Parang we like it more here compared dun sa Bass Hill. Except na nandun sa Kmart, ang ganda talaga ng Kmart nila doon. So this is what the Summerhill train station looks like. Wala siyang mga harang-harang. Dito ka lang magta-tap on and tap off. On the side, nandito naman yung schedule. Before going to Bondi Beach, naisipan nga namin na dumaan dito sa Filipino restaurant na located sa Sydney. Host pala to kasi ni Mommy Rovi. Nung nag-check ako ng mga places to go in Sydney, isa nga to sa mga lumabas. So, this is Takam. Hindi talaga dito exactly yung kung saan located yung Bondi Beach, pero nadaanan kasi namin yung station kung nasan sila. Syempre, nandito na kami, so go support na lang din kami, diba? Huwag nyo na pala akong tanungin sa accessories nila to, Donya, dahil yan ang bet niya for today. So, here's the Cam's menu. Nako, nagningning ang mata ni Daddy B sa chicken inasal. Then, umorder din kami ng sisig and ensalada. Tapos, sobrang saya namin kasi may leche flan. And then, may sa malamig. Ang tagal ko nang di umiinom ng ganito. And then, may mga alcoholic and non-alcoholic drinks din sila. Umorder din pala kami ng calamansi juice for Sophie. Nakakatuwa yung gulaman nila dito. As in, legit na legit. Ang sarap. Pinatikim nga namin kay Sophie. Hindi niya masyado natrepan. Pero kami ni Daddy B, nako, sarap na sarap talaga kami. Maya-maya nga, dumating na din yung order namin. 1 p.m. na din pala niyan. Kaya parang gutom na din talaga kami. So, yung chicken inasal nila, may chicken oil and soy sauce. And then, ito yung garlic rice nila. This one, the ensalada. Hindi ko na-expect na ganito yung tsura niya, pero ang sarap. And ang dami nung serving, very filling. Ito naman yung sisig, ang sarap din. Parang ito yung pinaka nagustuhan ko. Baka may mag-comment na naman, sabihin sponsored, hindi po. As in, dumaan lang talaga kami dito. Happy lang din talaga kami na may Filipino restaurant dito. Ang hirap kasi, diba, na walang rice. Alam niyo yarn, mga kababayan. Tapos, hindi ko alam, may rice din pala tong ensalada. Nakakahiya, sabi siguro nung may-ari. Ano ba yan? Ang tatakaw naman nito, Char. In my defense, gusto lang din namin tikman yung mga pagkain. Char, nag-explain yarn. Guilty si Mommy B. Bumalik na nga kami sa train station para pumunta ng Bondi Beach. Kaso mali pala kami ng binabaan, pero dahil inaantok na si Sophie at hinele-hele ko muna. I think medyo nahirapan siyang makatulog kasi sa dami ng nakikita niyang bago. Kaya ayan, she needed help talaga from her mama. Ako, para kung may show dyan, kanta pa ako na ganon. So, bago kami dumiretso doon, again, may stopover na naman tayo. Umaan nga muna kami sa mall malapit dito kasi ito daw yung isa sa mga pinakamalaking malls na meron sa Sydney. May store din pala ng Sephora dito kaya pumasok na ako, nagtingin-tingin. Bumili ako ng pang skincare and hair care. Isang Daddy B na naman nga ang aking nabudol. Muhahaha. Nakakatuwa, may mga freebies din ako nakuha dito. So, ayan po lahat yung pinamili natin. And then, nakakita kami ng Nespresso, tapos pwede ka mag-dine in. Sayang hindi namin na-try dito. Instead, dito na lang kami sa precinct. But syempre, coffee is life at kailangan natin na maraming energy para sa beach. Ito yung in-order namin. Hindi ko na maalala kung ano to, pero tignan nyo naman, napaka-sinful. Pero guys, alam nyo, ang napansin ko, kahit saan kami magkape dito, masarap. Matapang, like legit na kape talaga. Hindi yung minsan, diba, puno ng asukal. Alam nyo na. Dito parang di uso yung masyadong maraming sweetener talaga. Chinek namin, meron namang bus going to Bondi Beach, pero pinili na lang namin mag-Uber. Ang sarap pala ng ganitong feeling, no? Yung pupunta ka sa beach, ng biglaan, tapos alam mong maganda yung pupuntahan mo, tas libre, wala kang kailangang bayaran. Kailangan mo lang humanap ng spot sa beach. That day, since it was a Sunday, marami talagang tao. I'm not sure kung ganito din kapag weekdays. Pero kasi nakaplan na din naman yung schedule namin yan. And ito talaga yung best time to go to the beach. Sobrang
cute na reaction ni Sophie. Tas alam nyo guys, ang ganda-ganda ng sand dito. Grabe, sobrang pino talaga. Nag-change outfit na nga to si Little Donya. Buti na lang din at naka-swimsuit na ako niyan para hindi ko na kailangan pumunta sa bathroom. Parang malayo din kasi yung CR. Anyway, sa sand pa lang, panalong-panalo na. Tignan nyo naman si Sophie, enjoy na enjoy. Ang saya pa niyan kasi hindi din tirik yung araw. Grabe yung feeling, parang nung nandito kami, parang panaginip lang yung nangyayari. Sobrang ganda ng beach. Ang ganda-ganda tignan nung waves. Tapos ayun, kung makikita nyo, ang dami nagsusurfing. Kasi nga, ang lalaki talaga ng waves. Nakikita din pala namin yung mga lifeguard nag-iikot. And then, may mga helicopter. Before nga kami mag-Australia, pinapanood ko yung Bondi Rescue. Siyempre, nag-check din kami regarding safety, kung ano ba yung nangyayari sa area. Grabe, nakakatawa tignan nyo si Sophie, oh. Pero wala, I remember this day na sobrang saya lang talaga. For me, core memory namin to. Isang bagay din pala na ko, inanod si Sophie. Papunta naman sa shore. Hawak ko siya lagi, tapos bigla siyang bumitaw sa kamay ko. Pero dahil malakas yung alon, talaga naalon siya, naku po. Pero again, yun nga, papunta sa shore naman. Kaso kitang-kita talaga namin yung mukha niya, nalubog talaga sa tubig. Hiningwit talaga namin siya literal palabas ng water, parang isda. Simula nun naman, hindi na talaga siya bumitaw sa kamay ko. Overall, super worth it talaga bumisita. Sabi nila, overrated daw to, pero ewan ko, gandang-ganda talaga ako. Mainit yung araw, yes, of course, pero ang sarap ng tubig, refreshing talaga. Kaya nga, hindi kami nakapag-swimming dun sa may swimming pool. Hirap kasi dalhin yung stroller, kaya hindi na din kami nagpunta. Ito si Daddy B na lang vinidyohan niya. Sa pala sa mga nagustuhan ko din dito sa Australia, walang pakailamanan sa suot. Wala kang makukuha na judgmental looks. Sa tapat pala ng beach, ayan, may mga tindahan dito. Tumingin din pala ako ng mga jewelries nila dito, and medyo namahalan lang ako. Dahil dyan, bumili na lang kami ng pagkain, o diba? Nabusog pa ako, char. Yun lang, ang chill, diba? Love, love! Ah! Wow! Go, Sophie!